Magandang araw mga kaibigan. Ito po mga update sa nangyaring eleksyon ngayon sa Mindanao, lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. May mga karahasan. So una kong ipakita sa inyo karahasan sa Lanao. Then pangalawa yung sa Basilan. Grabe ang mga tao, ang tatapang. Nandun ang mga pulis at sundalo, wala pa rin, gulo pa rin. Ayan, napilitan na lang mga sundalo, nagpaputok. Ito, yan o, sundalo ang nagpapaputok. Mhm. Isa pa. Okay. Okay, itong isa naman sa Basilan. Ganon din, putukan, takbuhan ng mga tao. Yun, putukan. So, sana hanggang putukan lang, ganyan, sinumbagay ba? Sana walang mamamatay. May isang post na nakita ko kanina sa Silay City, may namatay. Andali, yun ang masakit. Ito, one person was killed in a shooting incident in Silay City, Negros Occidental. Yung tao, to, according to Silay City Police Chief, Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, the victim was standing outside the headquarters of a political group when unidentified men aboard a van opened fire. So, talagang kaguluhan sa eleksyon. Okay, experience ko lang ito sa Lanao provinces, matagal akong nasain. Lanao Sur, Lanao Norte. Grabe ang ano dito sa eleksyon, yung bigayan ng pera. Libo-libo. Nung nasa active service pa ko yung report na nakakarating sa akin. Abot ng 5,000 per head. I don't know ngayon. Baka mas malaki na. Ang masakit na pangyayari yan, after election may nanalo, say mayor. Dahil marami siyang gastos, magpapatayo siya ngayon ng munisipyo. Gagamitin niya ang IRA, Internal Revenue Allotment. Ito, experience ko ito So may bagong munisipyo. Pag natalo siya sa susunod na eleksyon, yung munisipyo na ipatayo, wala na. May ibang munisipyo na naman. Magpapatayo ulit yung panibagong mayor. Ganyan ang
na naranasan ko nung nasa active service pa ko. Grabing karahasan basta eleksyon dito sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Again, experience ko to 1988, Lanao del Sur. Nagkaroon ng failure of election sa mga ilang bayan sa Lanao del Sur. So, kinansel ng COMELEC yung eleksyon. Nag-set ng special election day. So, yung batalyon namin galing Agusan del Sur, yung 23rd IB, First Lieutenant pa ko noon, na-pull out yung buong batalyon namin para lang bantayan ang eleksyon sa, I think, 3 municipality. Ang matandaan ko, yung Lumbatan, Lanao del Sur, at yung karatig niyang munisipyo. Special election. Mayor, mga konsehal ang ano. The whole battalion, dumating kami doon. So, lahat ng mga presinto, nilagyan namin ng sundalo. Military control ang nangyari. So, dahil nandyan na yung sundalo, full force kami, winarningan namin ang mga political parties na hindi namin sila sasantuhin pang manggulo. Ganon. O, sa awa ng Diyos, na idaos yung special election, that was 1988. So, may nanalong mayor, mga konsehal, ganon. Ganon po kagulo. Noon, ito ngayon, medyo, away naman lang na, initan lang sa mga, wala namang namatay. So, mas okay ito. Kasi noon, talagang rido ang mga experience namin, yung magpatayan ang political clans. Rido, yung tuloy-tuloy na away. Kahit tapos ng eleksyon, tuloy pa rin. Kaya nakakatakot yung kultura nila na rido. Ubusan ng lahi. And I believe ngayon, medyo nagminus-minus ng rido. Katulad nung sa amin is, wala kaming masyadong problema sa yung rebellion. Kasi hindi naman masyadong malakas yung MILF pa nung panahon namin. So, rido ang inaasikaso namin, masettle yung mga away ng political families. So, sana hindi na madagdagan itong kaguluhan ito. So far, isa pa lang ang namonitor ko na namatay during itong election day period. Sa Abra, mayroong nasamsam na maraming baril. So, good job po ang ating mga kapulisan at kasundaluhan na na-assign sa Abra na agapan ang violence dahil nakuha yung mga armas. Okay, salamat mga kaibigan.